idol, magpapaligo tayo ng ating broadcast. Ito po ay isang kelso. So, papaliguan natin at ibabakterya plastic natin. Ito, paligaw para sigurado pa sa lahat. Man, hawakan mo. Para masigurado, walang sakit. Then, saan yung bulak? Ay, dapat. Gapas. Linisan. Para siguraduhin walang sipon. Para masigurado natin walang sipon. Walang sakit bago isalang sa ating inahin. Imasin yung mukha. Ganito po yung paggagamot mga idol, kasi kung gagamutin nyo lang, babakteriplasing nyo kung may manok, kung may sipon ng manok, wala rin, matagal bago mawala yung sipon. So kailangan nating linisin dito para siguraduhin matanggal talaga yung sipon bago natin pa i-bacterioplasing. Then after natin i-bacterioplasing mga idol, after natin i-bacterioplasing, so bali po namatay yung good bacteria, namatay din kasama ng bad bacteria. Anong kailangan natin gawin para bumalik muli o salpakan muli ng tulad na po ng isang probiotic, para po bumalik yung kanyang good bacteria, para may panlaban siya once na may pumasok na bad bacteria. So kung yung manok ay mataas yung good bacteria niya sa katawan niya, ibig sabihin hindi siya basta-basta nagkakasakit. So after nito, ibabacterioplasing po natin yung ibibilad natin. So maraming salamat po mga idol. The next day. Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. So, natapos na natin ito kahapon ni bacterioplasing. Ngayon, ang bacterioplasing natin, posible pong naisama yung good bacteria. So, kailangan natin ng probiotic upang mayroon siya ng panangga sa bad bacteria. Kasi ang probiotic is a good bacteria. So, kinakailangan natin ating manok upang hindi basta-basta magkasakit. So, ngayon ito, so, ito yung mga kinakailangan natin mga manok. Patasin ang good bacteria upang hindi basta-basta pasok ng bacteria upang hindi magkasakit ang ating manok. So, ano yung pinaka-importante kailangan natin manok? Probiotic. Yan po ang pinaka-importante ng ating manok
Kasi kung mahina po ang good bacteria ng manok, ibig sabihin madali siyang magkasakit. Kasi ang good bacteria, ang lumalaban sa bacteria, bad bacteria upang hindi magkasakit ang ating mga manok. So please like, subscribe, and hit the notification bell. Meron kayong matutunan o natutunan sa ng mga aral patungkol sa pagmamanok. Pabangan niyo po ang aking mga vlog. Sa susunod ng mga vlog ko, ay more on, ano po tayo, more knowledge o katotohanan sa parte sa pagmamanok. Marami kayong matutunan. Maraming salamat po mga idol.